Kung anak ko, kung totoo. Ngayon, yung narration dito hindi ko kilala itong taong to, forgot his name. Your Honor, if there is an iota of truth, iota lang, baski konti lang, you can find out, may nilagay siya ng records. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks pursuant to my waiver. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Sa Quadcom hearing noong Miyerkules, muling inilabas ni dating Senador Antonio Trillanes ang kanyang lista ng mga umunoy secret bank accounts ni dating Pangulong Duterte. Ang mga accounts na ito ang talagang kinagalit ng dating Pangulo. Umamba pa siyang papaluin ng mikropono ang dating senador kung wala lamang namagitan. Ang sagot ni Trillanes, papasampal siya kay Duterte basta't pipirmahan na niya ngayon din ang bank secrecy waiver. And just like what I anticipated earlier, Mr. Chairman, na yung pagsasabi niya na he's willing to sign a waiver, it's the same thing. It's always a bluff. Ngayon, yung sasabihin niya, sasampalin daw ako, pipirma siya ng waiver. Sige po, pwede, papayag ako, sampalin niyo ako, pero pirma muna kayo sa waiver. Pero marahil nalimutan po ng marami na 2016 pa lamang pinag-uusapan na po itong mga umunoy Duterte secret bank accounts. Katunayan, nagkaroon pa po ng kontrobersya na nagresulta sa pagkakasibak ng Malacanang sa nag-iimbestiga sa mga umunoy secret accounts na ito. Ang tinutukoy po natin si dating Overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Taong 2016, nagsampa si Trillanes ng reklamong plunder laban kay Duterte sa Ombudsman. Higit 2 bilyong pisong pera raw ang pumasok sa mga bank accounts ng pamilya Duterte. Pero hindi po ito mahawakan ni Ombudsman Conchita Carpio Morales dahil sa delikadesa. Si Morales kasi pamangkin ang asawa ni Sara Duterte. Kaya't inassign ni Morales ang investigasyon sa kanyang Deputy Ombudsman, ang kanyang second in command, si Melchor Arthur Carandang. Setyembre 2017, sinabi po ni Carandang sa media na ayon sa mga bank records na nakuha nila sa Anti-Money Laundering Council or AMLAC, merong mahigit 1 bilyong pisong dumaan sa mga bank accounts ni Duterte at ng kanyang mga anak. Sapat na raw ito para maglunsad ng investigasyon ang ombudsman. Pero sabi rin ni Carandang, iniintay pa niya ang pinal na report mula sa AMLAC. Agad umalma ang Malacanang at ang mga kaalyado nito. Si nooy Pangulong Duterte, hindi raw pinagbabantaan si Carandang, pero uunahin daw niya si Carandang kung magkakagulo sa Pilipinas. Magdasal na raw siya. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. I'll give you, sasampalin ko sa Mr. Chairman, session suspended. Session suspended. Sabi. Order, please, order.
pong desisyon nyo sa bank waiver? Pipirma po ba kayo ng bank waiver? Lahat. Hindi lang ako. What do you mean lahat? Lahat. As in lahat. Sino po? Sino-sino po? Lahat na gusto kong ituro dyan. Pati yung nakaupo doon sa harap ko. So may condition po, kailangan po. Bakit ako lang? Para makita talaga ng tao yan. O, yan ang pera ko. May inyo. Yun lang, bago matapos ang taong 2017, binitawan na ng ombudsman ang investigasyon. Ayaw raw kasing maglabas ng dagdag na datos ang AMLAC kaya't hindi na makausad ang kanilang investigasyon. Pero hindi pa tapos ang storya. Hulyo po ng susunod na taon, 2018 na, tuluyang sinibak ng Malacanang si Carandang bilang overall Deputy Ombudsman. Sa dismissal order pinirmahan ni Executive Secretary Salvador Medialdea, guilty raw si Carandang ng betrayal of the public trust at graft dahil sa kanyang pagbulgar ng impormasyon. At matindi ang parusa kay Carandang. Maliban po sa termination, meron ding forfeiture of retirement benefits at perpetual disqualification from public office. At doon po nagtapos ang issue ng umunoy Duterte Secret Bank Accounts Investigation. Hanggang sa iungkat muli ito kagabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Just for the record, joint account between Duterte and Vice President Sara Duterte. So sila not the wife. Yun po ang dun sa nakuha natin. Mr. Chairman, ipakita ko lang yung video noong 2016 na ginawa namin na inadmit niya na yung ownership of those accounts, Mr. Chairman. May mga dates po yun. Gano'ng katagal ito? Mga 1 minute. Make sure it's short kasi... It's even shorter. Mabilis lang. Sige. Yes. Technical? Comsec? Going. That is publication. He does not own it because it is non-existent.